sa panahon pa lang po ni Moises, may nagsasabi dito na huwag kayo magsamba sa mga Diyos-Diyosan dahil nung bumaba si Moises galing sa bundok ng Sinai, si Aaron po kasi ay gumawa ng buya na baka. Kaya sabi niya, babain mo Moises yung iyong kapatid sapagkat sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, sa panahon pa lang, wala pa yung tinatawag na Catholic na church. Sinasabi na to, na huwag kayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi natin tinitira yung Catholic po. Kasi noon pa man, nangyayari. Sinasaway ng Diyos na may mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pasintabi po sa kung meron man na meron tayong bisita na Katoliko. Hindi po namin kayo tinitira. Diyos ang nagsasabi po noon. Kaya sa ano po yun nasa 10 utos po yun nasa Exodus chapter 20. Na huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi pa sa verse 8, huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid na ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. So yung kasama ni Moises na galing sa Egypt, nung sila ay napunta sa ilang, napakaraming nabuwal araw-araw. 3,000. 23,000 ang nabubuwal sa ilang. Yun yung mga sumampalataya na walang kabuluhan. Nasabi sa 10, huwag din naman tayong mga gulong-gulungan. Ito yung marites piyata ngayon sa panahon natin ngayon, yung gulong-gulungan na ito. Nasabi dito, huwag din naman kayong mga gulong-gulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, na nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang sabi sa 11, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalaala. So yung sinasabi dito sa 7, 8, 9, ang sabi dito, huwag naman kayong mapagsama sa Diyos-Diyosan, huwag naman kayong mapakiapid, huwag naman din natin tuksuhin ang Panginoon. Ang sabi dito sa 11, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa na pawang nakasulat sa pagpapaalaala. So pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na huwag tayo makiapid, huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa sabi dito? Huwag din naman natin tuksuhin ang Panginoon, huwag mga bulong-bulungan. Ito ay paalaala sa bawat isa po sa atin. Ilan yung mga nangabuwal sa ilang? Although maraming followers si Moises that time. Pero maraming nangabuwal. Sila yung mga sumampalataya ng walang kabuluhan. May sinasabing talata dito sa Hebreo 3 verse 12. 3:12 ng Hebrew. Ganito po ang sinasabi. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na nangahiwalay sa inyo sa Diyos. So pinag-iingat yung pusong masama. Kasi baka puro kasamaan na lang ang nasa puso natin. Puot, galit, inggit. Wala nang pag-ibig. Kaya nga sabi dito, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo. Baka sakaling meron kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na nangahiwalay sa inyo sa buhay ng Diyos. Magbibigay po ako ng isang halimbawa na pwede natin tularan bilang isang mananampalataya. Nasa Genesis chapter 22 verse 13. 1 to 13. Ang sabi po ay ganito.
At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na si Isaac, na iyong minamahal. So si Abraham po ay sinubok ng Diyos. Sabi po dito, at kaniyang sinabi, kunin mo ang iyong anak, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na si Isaac, na iyong minamahal. At pumaroon ka sa lupain ng Moria, at ihain mo siya. At ihain mo siya noong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Ang sabi sa 3, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang alila. At si Isaac na kanyang anak ay nagsibak ng kahoy para sa hain susunugin. So, si Abraham po ay nagsibak ng kahoy para sa handog na susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nasabi sa 4, na itlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Nasabi sa 5, at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang mga bata. At ang bata ay paparoon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy at ang handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kaniyang kamay at dinala sa kaniyang mga kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa ni Maong magkasama. So, sa paglaon hanggang sa verse 12 po ito, nung pag-aakman ng papatayin si Isaac ni Abraham, ang sabi ng Diyos, huwag mong buhatan ng iyong kabayang anak. Sapat na sinunod mo ang aking utos. Kaya si Abraham po ay naging father of faith. Isa siya sa pwede nating tularan ng halimbawa sapagkat siya ay natatakot sa Diyos at patuloy na sumunod sa kanyang sa utos po ng Diyos. Muli po, salamat sa inyong pong pakikinig. Ang paksa po na aking nilatag ngayon ay umingot po sa faith na hindi lang kailangan manampalataya, kundi dapat magpabautismo po tayo. Ayon sa Mark 16 verse 16, after mo magpabautismo ay kailangan po natin manatili upang tayo po ay maligtas. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At huwag tayong gumaya doon sa mga unang naniwala sa Diyos na sumampalataya na walang kabuluhan. Bagamat sila ay nabautismuhan, sila po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at nakikiapin, sumasamba sa Diyos-Diyosan at sumasalangsang sa utos ng Diyos. Muli, salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga. Maraming salamat po sa tulong at aral na ibinahagi sa atin ng ating mga kapatid. At tayo po nadako sa pinakasentro ng ating gawain sa pagpupulpulo ng tinapay at pag-inom sa araw. Tayo po muna yung babi. Lead me to God.